Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more it satisfies. Great is the one His beauty, when I see it as I should, then my eyes are lifted upward, for His glory in my good.
is our prayer, Lord God, to boast in your name only, Lord God. Lord, O God, salamat once again sa kapunon. Salamat, Lord, na as a church, Lord, nakadungol ni aron sa pagpasidungo, paghimaya, pagpataas ang ngalan mo, God. And even right now, salamat kayo sa paghatag ng kanang kaibigan, pagdungan ni magtuon, maglandong, magsaw sa kamaturan sa inyong pulo. Pag-ampo ang balag, Espiritu, Lord, pagpanglibok in a very special way sa among mga kinabuhi, Lord, sa ipasabot, ituglo ang imong pulong mo. Even po, Diyos, imong gamiton, Lord, kopya akong kasing-kasing, liyaya kong mga Lord, ang tanan, tumulugwat ng kumbabaw, at ang tanan pasabot, ang ginahanglan lamang namo this afternoon, O God. Ay itugod na akong unod mo ay, Lord, ipasulabi ka na ako, ilang imong balaang Espiritu mo, Lord, maghiya, O Lord, sa mga kinahanglan ng mga masaktan niya sa mga tulong mo. Ulong, taong, iwat, amin, ulong, espada, Diyos mo ako ka. O sa lalo ng ampunin ng mga panalanghingan, mga katpon, mga usap mong kinabuhi sa kamatuoran sa mga tulong this afternoon. Paniming, trans pagsugod, ito ni matapos, O God, and once again, O Lord, apart from you, O God, we can do nothing, O Lord. Kulaigon ka, kusang sa may kataugan, kalampusan, na maangkol this afternoon, ng humaya, pagsibag, pagdayag, pasalamat, ang tanan na nilo lamang Lord. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Well, kinsay nakasulay nato ani nga ay nagbiyaya niya. Nay nagbiyaya niya. Or mao'y nagbiyaya. Isa. Nay na or nakasuhay ka na, nay nagbiyaya nimo or ikaw mo rin nagbiyaya. Kasi nakasuhay. Oh, yes. So, matanda ko, nakasuway mo, pasuway, kay yung kuyaya, yayo mo. Kasi trabaho sa kayaya. Take care, mubantay, mualaga, matiman, and mo ni trabaho sa kayaya. But ultimately niya, dili siya mo'y, mo rin yung trabaho, but dili siya mo'y tinuod na ginikanan siyang giyayahan. O dili, instrumento lang siya aron may mualaga, mubantay, o matiman sa iyang giyayahan. Amen? But here is a reality in the context sa balaod. Same reality sa balaod. Talk about faith and law sa chapter 3. And last week, atong naiskutan ang part 1 about the law. Here's the same reality about sa balaod. Ang balaod niya, instrumento na puligikan sa Diyos, aron mo'y ipadayag sa makasasala siya. Ang balaod, dili makaluwas. Ang balaod, dili mo'y sa mga pinaka-importante. Ang balaod, i-address ni particularly sa mga Israelites. Dili mo'y pinaka-importante nga kinahanglan sa tao, dili instrumento lang. And ganahan ko makasabot na ni karon pa lang ang balaod dili daotan. O dili makaayo hinuon ni siya nato na makasasak. Ay pinagi sa balaod makaibaw ta usay dili maayo unsay maayo nga buhaton. And again, ang tumong sa balaod, dili ang pagguba sa kinabuhi sa tao, dili pagtarong hinuon nini. Walang dagang ganahan ng hukuman sa balaod, kaya ano man, hukuman ng sa balaod, matarong mong ginugong kinabuhi, pero dili na may assurance na maluwas ka.
pagtarong hinon niya. Apan wala mapasabot na kay makapatarong is kinabuhi sa tao ang balaod mao na niya makaluwas sa tao no. Dili na maoy pinakatumungit sa balaod kay again ang balaod dili yun makaluwas sa tao. Again, daghang mga tao nga naay gituman nga tulumanon, tuman ani mga unsa mga gipatuman aron na gyud maangkon nila kaluwasan. Pero kung tan-awon nimo i-trace nimong Bible ang balaod dili gud siya makaluwas. Even gani sa itong pagsugod pa sa itong pagtuon yan, ani nga book Galatians, gireveal ni Paul, never makaluwas ang balaod. Again, kinahanglan na makasabutan ni kay niya ata sa panahon na maumaw sitwasyon sa mga taga-Galasya. Kung nakainumdum ang context sa Galasya is gikan sa Ebanghelyo, nituos sa Ebanghelyo, and later on, nakawali nila ng mga Judaizers. Nituos sila ni Ginoong Kristo, pero gipresent ko sa ilaha nga kinahanglan bumutuman sa balaod. Mo nang giingon ni Paul, another gospel or a false gospel. Nituo ni Ginoong Kristo, ituman ko sa balaod. Pero ang itudlo ni Pablo, mutuo lamang ka, musalig lamang ka alone Ginoong Kristo. Wa may lain pa. Nan maluwas ang tao. Kung mao sitwasyon sa mga taga-Galasya nga din, alam nila ang balaod mo'y makaluwas sa tao, nga ang pagtuman nila mo'y makahatag o tikit sa tao, nagpuslaki. And by the way, ganang makasabot ani, posible ni nga naan nila ito nga ang iyang gisaligan sa iyang kaluwasan dili si Kristo. Kung dili ang iyang mga nabuhat baron, o baka iyang tuman sa balaod, o mga tulungan ng mga again, kung dugangan nato ang gibuhat ni Ginoong Kristo alang sa itong kaluwasan, imong gimakaway bili ang gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa krus ng Panginoon. What we need is the gospel, not the law. Amen? Amen. So, dili ta magdugay, atong padayonon ang atong bitun-an, part 1 this afternoon, this is the part 2. And it entitles Gospel of Faith. It's all about the law. Part 2, Galatians chapter 3, verse 15 to 25. And this time, agit taon sa pong sa Ginoo marugta, kung masawa na to, ang pulong sa Ginoo Kristo. So it says in chapter 3, verse 15 to 25, mga igsoon, ani usa ka pananglitan, kung ang usa ka kasabutan, gikauyunan o gisilyuhan na, wala na'y makasalikway o makadugang bisan unsa niini. Ang mga saad, gihimo sa Dios ngadto kang Abraham og sa iyang kaliwat. Wala mag-ingon ng kasulatan og sa imong mga kaliwat. Nasa ato pa daghan, kundi nag-ingon og sa imong kaliwat sa ato pa o sa lamang katawo nga mao si Kristo. Kini ang buong ipasabot. Ang Dios naghimo kasabutan nga nagsaad nga tumanon niya kini. Ang balaod nagihatag human mula pa ang 430 ka tuig, dili makabungkag sa maong kasabutan kung makahimong kawang sa saad sa Dios. Kay kung ang gihatag sa Dios nag-agad pa sa balaod, wala na kini mag-agad sa saad sa Dios. Apan gihatag kini sa Dios ngadto kang Abraham kay iya man kining gisaad kaniya. Unya nganong gihatag man ang balaod, idugang kini aron sa pagpaila sa mga kalapasan o mapabiling kini hangtod lamang sa pag-abot sa kaliwat ni Abraham nga mo'y gisaaran. Ang balaod gihatag pinaagi sa mga anghel, inabagan sa usa ka tawo nga mo'y tigpakaliwala. Ang tigpakaliwala gikinahanglan naman kung may duha ka tawo apan ang Dios usara. Nagpasabot ba kini ang balaod na isupak sa mga saad sa Dios? Wala. Kung may gihatag pang balaod na makahatag kinabuhi sa mga tao, mahimo utang matarong ang tao at ubangan sa Dios pinaagi sa balaod.
Apan sumala sa kasulatan ng tibuok kalibutan na ilalong sa gahon sa sala, aron ang buto makadawat sa gasa ni bisaad pinasikan sa pagtuo kang Kristo. Wala pang mabot ang pagtuo na bilanggo kita diya sa balaod. Hangtod nga ikapadayag kini mong pagtuo busa ang balaod pinagdumala ka nato hangtod sa pag-abot ni Kristo aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Apan karon nga niya ng pagtuo ang balaod dili na mo'y magdumala ka nato. Magapanglingkod ang igsoon, magapanalangin ang Ginoo siyang pulong. Again, kung nakainumdum mo, na ay duha ka matural nga gitudlo si Paul, ngani from verse 15 to verse 25 about the law. Na ay gi-reveal si Paul din unsa ang balaod in connection sa saad sa Dios. By the way, ang saad sa Dios din kaluwasan. In the context of Abraham, kung nakainumdum mo sa itong pagtuon, niingon ng Ginoo, ang nalanginan niya si Abraham, ay niya, pinaagi ni Abraham, mahimong siyang panalangin sa tanang kanasuran. Pero of course, namatay man si Abraham, so ang gitumbok na ito, nga mahimong panalangin sa tanang kanasuran, is none other than the Lord Jesus Christ. Nakainumdum mo, dili mga kaliwat ni Abraham, kundi iyang kaliwat, which is the Lord Jesus Christ. Amen? Mo nang naituha ka kamatuoran na gi-reveal si Paul about the law related to God's promise. And here's the first point natong gitunan last week. The law cannot cancel God's promise. Amen? So akong i-review, a little bit review ani, ngano man, why the law cannot cancel God's promise. Explain ni Paul from verse 15 to verse 18. And ingon si Paul nga, again, ano mo makasabutan nga ang mga Hudyo, ilang thinking, yun nila una-una, nga para nila superior ang balaod. Kaya again, sa wala pa yata ang balaod 430 years ago, si Abraham, nakigimaman sa Ginoo, gimatarong siya sa Ginoo, pinagi sa pagto, niya mahimo siyang panalangin sa tanang kanasuran. Saad to sa Ginoo kang Abraham, o saad sa Ginoo na pinaagi ni Abraham, panalangin ang tanang kanasuran. After 430 years, gihatag ang balaod sa Mount Sinai. Amen? Gihatag ang balaod mo nang niapod sa una-una sa mga Hudyo. Wow! From Abraham sa among panahon, ang Ginoo nakikomunicate through Moses, and through Moses, gihatag ang balaod. This is it. Mauni ang makaluwas ito. Kung tumano ni nato perfectly, maluwas na ni, kumutuman na ni. And mauni sa mga nasilsil sa nahuna sa mga Hudyo nga, mo nang para nila, mas superior ang balaod kaysa saad sa Diyos, pinaagi sa pagtuo ni Abraham. Para nila, then again, ang saad sa Ginoo, diyan kang Abraham, na mahimo siyang panalangin sa tanang kanasuran, dili makakancel ang balaod sa saad sa Ginoo kang Abraham. And we all know na fulfilling mong saad in the context of the Lord Jesus Christ. Amen? Mao nang again, gi-explain ni Paul ang saad. Kaya once ang saad, imong punan o kondisyon, di na nasaad. Kondisyon na na. Ako ning tumanong kung imo ning buhaton, di na saad. Amen? Ako ning ihatag nimo kung tumanong ninyo, di na saad. Ang saad is gitagan na nga tumanon. And ako nga mention last week nga ang Ginoo, dili siya sama sa tao. Ang Ginoo, once musaad siya, iyang tumanon. Mo na naka-mention ko last week, God is immutable. Dili siya mo sa usabon. Once na iyang gisaad na, tumanon na niya. Amen? Tumanon niya. And mo na itong naisgutan last week, that the law cannot cancel God's promise. In other words, ang promise sa Ginoo, dili inferior, dili ubos sa balaod. Amen? Ang saad sa Ginoo superior kaysa sa
balaod. Amen. So, that's the first point na itong isbuta last week, which is the part 1. So, this afternoon, atong padayon nun, which covers verse 19 to verse 25. And aside na the law cannot cancel God's promises, the second point, the law is only an instrument of God's future promise. Instrumento ang balaod. Ang balaod is preparatory. Ang balaod is revealer. Kinsa ta, unsa ta nga tao atubangan sa Ginoo. Later on ato nang isgutan ng son. So, mujam ta ani nga pagton. Here's the second point. The law is only an instrument of God's future promise. Ito masahan, verse 19 to verse 25. Medyo taas siya, katong ibasahan pagbalik. Ingon si Paul, nganong gihatag man ang balaod? Gidugang kini aron sa pagpaila sa mga kalampasan o magpabiling kini hangtod lamang sa pag-abot sa kaliwat ni Abraham. Nga mo'y gisaar ng balaod, gihatag pinagi sa mga anghel. Inabagan sa katao nga mo'y tipataliwala. Ang tipataliwala, gikinahanglan lamang kung may duha katao apan ang Dios usara. Nagpasabot ba ganyan nga ang balaod na isupak sa mga sahad sa Diyos? Wala. Kung may gihatag pang balaod na makahatag sa kinabuhi, makahatag kinabuhi sa mga tao, mahimo utang matarong ang tao at ubangan sa Diyos pinaagi sa balaod. Apal sumala sa kasulatan, ang tibuo kalibutan na ilalong sa gahon sa sala, aron ang muto makadawat sa gasa, magbisad, pinaagi, pinasikat sa pagtuo kang Hesukristo. So wala pa moabot ang pagtuo na bilanggo kita diha sa balaod. Hangtod nga kapadayag kini mong pagtuo busa ang balaod mo'y nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Aron isipon kita matarong sa Dios pinagi sa pagtuo. Apan karon nga niya ng pagtuo ang balaod dili na mo'y magdumala kanato. So ngani makita nato nga din gipadayag ni Pablo ngani nga balaod is not something nga dautan. Apan usa hinuon kamaayo nga instrumento gikan sa Dios. Aron mas makita sa tao ang iyang pagkamakasasab o ang iyang panginahanglan kang Ginoong Hesus. By the way, so wala pa'y balaod ang mga tao sa unang panahon, dili sila aware sa ilang pagkamakasasab. Ngunang sa panahon ni Noah, pakuyang lang ito buhat sa tao. Diba, nakainundong mo? Mo'y hinungdan nga gipalunupan sa Diyos ang kalibutan. Patuya buhat sa pero kita ang Ginoo sa mga gibuhat sa tao ilaw ng kalibutan na. So, jump in ta with this point 2 na ay duha ka sub-point aron masabtan nato. Nga ang balaod is an instrument of God's future promise. Aron mas masabtan nato na duha ka mga pagtudlo nga gitudlo si Pablo nga ni ang balaod usa lamang ka instrument or instrumento gikan sa Dios. Yeah, the law ihatag nato is an instrument as addition to expose our sin. Nakainundong ang balaod mura sa X-ray machine. Amen? Nga makita, ang X-ray machine, usay trabaho sa makita kung naa sa suod nimo. Kung naa kay sakit, makita kung sakit sa suod nimo. Ang balaod naman, pinaagi sa balaod, makita nimo kung sa iyo ka. Makita nimo yung pagkamakasasama. Amen? Mauna ang balaod. Ikaduha, nga subpoint, the law is not just addition to expose our sin. The law is an instrument as a tutor to lead us to Christ. Ang balaod, magpadayag sa atong pagkamakasasa, ang mga hinungdan, i-lead kaniya sa manluluwa sa atong sa. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? Tutor. Familiar ka ng word tutor? Kung ako muli i-translate ko Bisaya, nagtitaasan in English, masabtan na. So, madto ta sa first subpoint.
The law is an instrument as addition to expose our sin. Verse 19 to 22 na siya, 21, 22. So, hingon din niyang anong gihatag man ng balaod? Ano si Pablo, nagamit siya rhetorical question. Gidugang kini aron sa pagpaila sa mga kalapasan o magpabilin kini hangtod lamang sa pag-apod sa kaliwat ni Abraham. Amoy gisaaran ng balaod, gihatag pinagi sa mga anghel, inabagan sa katawo nga mo'y tigpa kaliwala. Amen? Giklaro ni Pablo diya nga anong gihatag man ng balaod. Why then the law? Anong namin balaod? Here's the answer of Paul. Gidugang niya ang pagpaila sa atong mga kalapasan. In other words, gihatag ang balaod aron makakita ta sa atong baga makasasa. Again, sa wala kay balaod, patuyang ng buhat sa tao. Kailangan ni pagkutang mo ng panahon ni Noah, sukok, kaya Ginoo yun. Sukok ang Ginoo. So nga makita na itong pagpanudlo again ni Paul, bahin sa balaod. Ang balaod, gidugang lamang aron makita nato ang atong pagkamakasasa. Hindi klaro doon niya nga ni nga maog yun yung rason nga nung naay balaod. Which I believe, kinahanglan sa yun sa tao, kaya kung may balaod, di man na kayo sa atong pagka makasasa. Kung may balaod, kita kakita ang makasasa. Kita makaibaw ang makasasa. So verse 19, tanaw na to. Ini, nagamit si Paul din rhetorical question. Ang rhetorical question na obvious ang tubag. Dini, rhetorical question, gitubag dito ni Paul. Nga mo ni reason na naay balaod. Nganong gihatag ang balaod? And gihatag ang balaod niya tungod sa yang balaod nag-reflect na sa pagkabalaan sa Dios, nag-reflect na sa pagkamatarong sa Dios, nag-reflect na sa hustisya sa Dios alang sa mga makasasa mo ng Ginoo. Musilot gyud siya mga makasasa. Amen? Musilot gyud siya. Aron ang tao makaibaw sa iyang pagka-makasasa, gihatag ang balaod tungod sa atong sa. Amen? Pero mura rin po ni drive na diyas dahil ba kuha ng mga signage niya. Taka ng tuyo. U-turn, taka ng kada. Pero namin mga signage. Pag-ampinikan ka, hindi nagkakahapa. Ikabot din mo sunahan, nakikita ni ka dito. Amen? Naman, ako, kung may mga signage, may pumalaos dahil pakusog ng mayo niya. And this is the point, gihatag ni tungkol sa dusa. And here's the thing, gingon din gidugang kini aron sa pagpaila sa mga kalapasan ug mapapiling kini hangtod lamang sa pag-abot sa kaliwat ni Abraham nga mo'y gisaaran. Iba mo kinsa ng kaliwat ni Abraham nga mo'y gisaaran sa saad alang sa tanang kanasuran, iba mo kinsa Jesus Christ. Again, ang balaod na siya due time. Na gitawag sa theological term sa mga scholars na age of law. And common sa age of law, ang sunod ng mitabo is age of faith. Nakuha na to, naay kinutupan ng balaod, hantod kanus alang siya. And kutob lang ang balaod sa pag-abot sa kaliwat ni Abraham na maoy gisaaran. Ang balaod, gihatag ni pinagi sa mga anghel, ilabagan sa katawa na maoy tigpata liwala. So niya, ang balaod gihatag sa Dios pinaging anghel. And again, ang naghatag yun ni anghel yun, dili Ginoo. I think siguro most of us ato ni una na naghatag yun sa balaod directly is ang Ginoo. Pag tanaw ni mo Deuteronomy chapter 33 verse 2, dito sa Mount Sinai, dili lamang between ni Abraham or between ni Moses ug sa Ginoo. Gingon dito in Deuteronomy chapter 33 verse 2 na ang mga anghel, myriads of angels nga witness sa paghatag sa balaod. Nakuha na to. And by the way, ang ni dunol sa balaod
anghel ngadto ni Moses. And he confirmed ni in Acts chapter 7 verse 53 ni Stephen, the first martyr or the first Christian martyr, nga ang naghatag sa balaod anghel. And even din i-confirm ko ni Paul nga naghatag sa balaod anghel gikan sa Dios, ang anghel mo'y nidunog yun ni Moses. Amen? And nadawat ni Moses. But then again, gingon din ang balaod gihatag pinagi sa mga inabagan sa usa ka tawo nga mo'y ipakaliwala. And you all know kinsa na nga ipakaliwala, that is Moses. Verse 20, ang ipakaliwala kinahanglan naman kung may duha ka tawo apan ng Dios usa. Si Moses mo nidawat sa balaod sa Dios. Ang Dios hatag balaod sa mga anghel. Ang anghel minihatag ni Moses. Si Moses po mo'y ni padayag ani sa mga Israelites. So siya may mediator between God and Israelites. Nako na to. Tungod kay balaan ng Dios gani ang mga Israelite dili sila ganang mutimog ang Ginoo. Kay magpangilat, muyugbo sila, mahadlong sila sa Ginoo sa kadunghanan ug pagkabalaan sa Ginoo. And again, gihatag ang balaod pagpadayag sa pagkabalaan sa Dios, pagkamatarong sa Dios, sa pagka-hustisya sa Dios, gihatag ang balaod tungod sa atong sa. But there is interesting part nini. Ngani naay ipakaliwala which is si Moses. Kan sa Dios, sa anghel, Moses, siya minihatag sa balaod dito sa mga Israelita. But lahi kang Abraham. Si Abraham o ang Ginoo naay ipakaliwala wala? Ha? Wala sila ang duha. Abraham! Di matarong ko ikaw, pinagisin mo ko. Nalaginan ko ikaw, mahimog mong panalangin sa kanang nasunan. It is between God and Abraham. You know, but of course, ang ipadayon ko sa Ginoo is promise mo niya, saad mo niya, pinagi ni Abraham, mahimog siya panalangin sa kanang nasunan. Naay sa mo, kanang kalahian sa naitabo, sa time ng Moses, sa naitabo ni Abraham. Sa time ni Abraham is more on personal kayo. Pero din ang hinangan pa o mediator. Ipataliwala. And iba mo, ang naitabo ni Abraham, mamamapuli sa naitabo na ito. Amen? Ang Ginoo ni Anigis kalibutan, para nimog na po mga kasasa. Tugsun ka sa tugsa, aron makabatun ka, operasyon, diya kaniya, pinaagis, atong pagtuod, diha kaniya. Kadawat na ito ang saad sa Diyos, pinaagin sa anak sa Diyos. Amen? It's very personal. Personal kayo ng pangpapamuhat sa Ginoo. Wala namang minangan ng mediator. Mediator. O nang, again, ang saad sa Diyos o ang balaod is different. Superior ang saad sa Diyos kaysa sa balaod. So, verse 20 or verse 21 to 22, ipadayon si Paul. Ngayon si Paul ni, yun siya, nagpasabot na kini nga ang balaod na isapok na isupak sa mga saad sa Diyos? No, wala. Kung may gihatag pang balaod na makahataw kinabuhi sa mga tao, mahimutang matarong ang tao at ubangan sa Diyos, pinaagi sa balaod. Ipadayon si Pablo nga ni, again, sa paggamit of rhetorical question. Nga ang point ni Paul nga ni, is that walay balaod na makahatag o kinabuhi o walay balaod na makahimong matarong sa tao. Why? Gitubag ni Paul again in verse 22. Ingon niya nga ni, apan sumala sa kasulatan, ang tibuok kalibutan na ilalom sa daong sasa, aron ang mutuo, makadawat sa rasa nga gipasikan pinaagi
sa gasa nga gisaad, nga gisaad pinasikat sa pagtuo kang Kristo. Verse 22, niingon siya si Pablo nga nailalom sa gahom sa sala ang tibuok kalibutan. Manang wala kay mahimong matarong sa balaod kang tao, naturally makasasala gid ug dili siya mahimong gawas nun sa gahom sa sala. Kung dili siya mubutang sa pagtupag salit ng Ginoong Hesus na may saad sa Diyos na mo'y makamataraw sa Diyos. Here's the thing, kailangan mo makasabutan eh. Ang balaod, nagpailan ni sa kumbaga makasasa. And how come na makahatag ni kinabuhi o pagkamatarong din sa tao? Ang balaod, nagpadayag naman sa kumbaga makasasa. Nanakuha ito. Dili yun siya makamatarong, makahatag kinabuhi sa tao. Tungod kaya ang rule sa balaod, nagpaila siya sa tao na makasasa. Mo nang sayot yun kayo ng una-una nga sa mutungan sa balaod, makadto kag langit, makabato kag dapis ginarian sa Diyos. Amen? And here's the thing, yun din eh, ang tibuok kalibutan na ilalong sa gahong sa ilalong sa gahong sa mo niya itong kahintang. So wala pa ka sa Ginoo, yarian ka sa ang nagdumaan at sa ang nag-rule sa kinabuhi sa nako na to. We're dead spiritually tungod sa itong baga makasasa. But here's the thing, kailangan mo makasabutan nga again, bantay mo say, isa kay bawa ka sayop na naagimutok mo din mo pagbuhat na. That's the stronghold of sin na naanin. Bantay mo. Kay bawa ka masayop, and why nga makabuhat yun ka? Kabantay ka nga nimutok mo din mo ng stronghold sa naanin mo. Amen? Kay bawa ka masayop, tok mo yun ka. And sa ginoo man na ako ni mo hung-hung no namubuhat sa nakuha na to. And again, naturally na atay ito ka sinful nature din nato. And struggle kini sa mga Kristohano kung dito danay ka ng Kristohano struggle din na soul mo. Na ang balang espiritu na Diyos nyo nga kinaya na ako ang unod nun na kinaya mo ni magtigil diha nimo sa soul. Na ang sunod sa Ginoo, ang pasalapin ko itong unod-nun sa anon na bahin na ito. And even Paul himself in Romans 7 struggled with Jericho. So here's the thing, musugon kang tao dili, mao niya reality nga din ang tanang tao na ilalong sa gahong sa by the way, wala ko makasabot na ni na ang gamay pagpamakat din ato bahan sa Ginoo. Naaraw natin yung minlo, manibila na ito, ang gamay pagpamakat na ginag, gamay naman na. Napa na ito? Ang gamay na ikawat din mo, kawat din natin mga sa ino. Amen? Yan ako, ito. I tell you, ang sabi na mga sa ino. And, mo na yung qualifying mo, maghatod mo sa impyerno. Amen? Di sa unsa kagamay sa sak, ang sak-sak. Sayang, kung bumay sa bata, sa purpose mo mo. Di ba? Nakikipag-gracias mo na hindi ng compromise. So again, nailalong ta sa gahong sa we are in prison. Romans chapter 9, verse 9 to 19 to verse 23, niingon si Pablo sa Greg. Jews, hindi nila. Jews or Gentiles, all are sinners. Hudiyo man ka or dili ka, hudiyo tanan, makasasa, way mapili. 1 Kings chapter 8, verse 46, for there is no man who does not sin. Walay niyo sa dili mo buhat sa Nabay, wakasan ko. Dinig, kitang na, makasaka.
Psalm 143 verse 2, for in your sight no man living is righteous. Proverbs 20 verse 9, we are impure because of sin. Ecclesiastes City 20, there's no one who never sins. Walay niyo sa nga di makasayod. Isaiah 53 verse 6, our iniquity arong sala nadakdak adto kang Ginoong Kristo. John chapter 8 verse 24, huwag nag-word na sila, those who commit sin are slaves of sin. Amen? Katong nagbuhat sa ulipon sa so ultimately tinuod ningon ni Paul dinhi nga nailaw gitas gahom sa wala patadihan ni Kristo. Apan sa naanatan ni Kristo, ibayran nato mga sa, nahimo natang gawas doon sa pusa, nahimo natang mananaog sa pusa, pinaagi ni Kristo. So, mo ang reality, mo nang ang balaod niya, mo nang balaod, dili ko siya makamatarong sa tao, dili ko siya makaluwas sa tao, kaya ang balaod, nagpadayag lamang kini sa tinud-anay nato nga pagkakita o mo ng atong pagka makasasa. Amen? Pagka makasasa. Roma Kapitulo 3, 19-28 says, karon nasaid kita ang tanang sugo sa balod, alang lamang natong ilalom sa balod. Aron wala kita'y kabalibad kung aron may lalong hindi kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balod. Ang mahimo lamang sa balod mga papayla sa tao na siya makasasa. Yung tungod nini nga kamatoro wala kita laing paglaom sa Ginoong Kristo lamang. Namang saad sa Dios nga makahatag kanato kaluwasan nga gikan sa pagkaulipon sa kaluwasan sa pagkabilanggo sa o kaluwasan gikan sa pagkahinukman tungod sa sala. Buhat Kapitulo 3, 38-39. Busa may igsoon ko, angay kang masayod nga pinaagi kang Jesus, gisamyaw dia kaninyo ang kapasaylohan sa mga nantayin. O gibaluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas sa pila ka buksa. Ila? Tanan sa amen. Butang na dili mahimo sa balaod ni Moses. Wala gyud mahimo ang balaod nato nga mga makasasa, ang makahimo lang nato. Ay sakto atubangan sa Dios sa Ginoong Kristo lamang siya rin makapasaylo sa pusa mo, siya rin makahatag ng kaluwasan. Amen. Wala kailangan ginamit sa Ginoong Kristo. Ang balaod is just instrument, addition to expose our sin. Dili na makamatarong, dili na makahatag na itong kinabuhi. Ang makamatarong na ito sa Ginoong Kristo, ang makahatag na itong kinabuhi sa Ginoong Kristo. Walay laing kinahanglan ng tao sa Ginoong Kristo lamang. Inaagi sa pagtuon ng Ginoong Jesus. Next, ang kinahanglan sa tao, dili balawad. Ang dili pagtuon diha ng Ginoong Jesus. Dili pagtuman sa balawad, dili pagsalig ng Ginoong Jesus. Dili pagbugang sa balawad sa kinabuhi, dili paghinusol o pagtuon lamang diha ng Ginoong Jesus kung what may nain. Ang balawad gihatag para nga may makalawas ka nato, dili na misinisahan sa Dios diha kang Abraham sa Ginoong Jesus. Ang may mahimong panalangis kanang kalasuran Ginoo ng tumong sa balawad, dili ang pagluwas o pagbatarog, kung dili pagbutiyak ng mga sasaan. So here's the thing. There is no such thing as venial or mortal sin. All sins qualifies a man to heaven. The only hope he had is to put his whole trust in his Lord and Savior, and that is the Lord and Savior,
Jesus Christ. What I mean, venial o mortal. Clear mo na? Ang venial, ginagmay nga sa, ang mortal is katong, naging mapasaylo. O wala? Naging mapasaylo. Yan again. Kung tanaw ka sa Bible, walay gamay o walay dako nga sa. Sa mata sa Ginoo ang gamay dako sa kinatubangan sa Ginoo. There is no labeling sa. Ang gamay pagpamakat kinatubangan sa Ginoo. Ang gamay pangawag kinatubangan sa Ginoo. Amen? Nakuha na to. Ang ginagmay nila na ilan din na. Amen? Nakuha na to. Kasabtan, usahay man mo na ito, bibila na ito mga nabuhat na at mayroon ito ang isambot ng Ginoo. Ang sa ginatubangan sa Ginoo. Kaya nung doon ni Ada mo give, sa mabilang sa akin, kaon mo bunga, nakasakong. Same reality, kung mamagka ka, kasama. Amen? Gamay naman ako mapamakak, o magingon sa Ginoo na gamay ra, ang gamay, okay ra, o magingon nila. Sa akin. Amen? And mo ni maghatod mo sa kalaglagan sa Ginoo. The wages of sin, what? Death. But the gift of God is eternal life through His Son, the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So again, ang sa akin, tubangan sa Ginoo. Sa akin. Yang masilutan ka. Masilutan ka. So, that is the first point sa second point. The law is an instrument as addition to expose our sin. Verse 19 to 22 na siya. And there's the second sub-point sa point 2. The law is not just an instrument as addition to expose our sin. The law is an instrument as a tutor to lead us to Christ. Tutor. Verse 23 to 25, it says, so wala pa mabot ang pagtuog niya na bilanggo kita diha sa balaod hangtod kay kapadayag kining maong pagtuog. Busa ang balaod, mo'y nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Aron isipon kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuapan karon nga niya ang pagtuo balaod dili na mo'y magdumala ka nato. In other words, verse 23, giingon ni Paul, wala pa maabot ang age of faith. Wala pa maabot ang pagtuo age of faith na bilanggo kita diya sa balaod. Nakuha na to? Nga ikabadayag kining mong paghantod, ikabadayag kining mong pagtuo. Again, naay sa mo, age of law, age of faith. Kapag sa time sa age of law, ang sunod na age of faith. Nagsugod ang age of faith sa time ni Jesus Christ. Nakuha na to? Nakuha na to? Mawala siya. Mananingon siya verse 24, ang busa ang balaod may nagdumala ka nato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Age of law, ang balaod mo'y nagdumala ng mga makasasa hangtod sa pag-abot ni Kristo. Aron isipon kitang matarong sa Diyos pinaagi sa pagtuo. So, 9, age of law, age of faith. Age of law, ikabot ni Jesus Christ. Age of law, ang law mo'y sa mo shooter, nagdumala, mo'y mugiya, mo'y magtudlo na to, magpadayag sa mga makasasa. Pag-abot sa age of faith, which is age ni Jesus Christ, mahimo na tang matarong pinaagi sa pagtuo. Dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mananingon siya sa verse 25, apan karon nga niya ng pagtuo ang balaod, dili na mo magdumala. In other words, wa na'y post ang balaod. All we have is faith in Christ. Ang point ni Paul, din alang sa mga taga-Galacia, ang pagtuman sa inyong balaod, wa na'y post.
Ang kinahanglan mo, tuo lamang mo sa kumplito nga sakripisyo ni Ginoong Jesucristo. Okay, lagi pa. But na ako'y word na, ganahan ako i-point out yung word na nagdumala. Busa, ang balaod mo'y nagdumala. Ano to? Ang word ng nagdumala sa English translation, it is tutor. Sige lang. Tutor. Kailan mo sa tutor na? May maestra na. May maestra sa mundo. O, tutor. Si trabaho sa tutor. Tudlo. A child under development by strict instruction. Kasi mga pagtudlo na makadevelop sa kabata. And mainly sa Greek, ang buot pasabot ani, a legally appointed overseer, authorized to train, bring up a child, which includes administering discipline, chastisement, and instruction, doing what promotes development. Money role sa tutor. And niya, ang balaod, gipanag-ingnan ni Paul dili nga mo'y magdumala nato nga makasasa, mo'y tutor nato nga mga makasasa, nga mo'y mo train, mo'y mo discipline, mo'y mo chastise, mo'y mo instruct nato, mo na trabaho sa balaod. Ang balaod mo'y mag-inform sa itong mga makasasa, mo'y magbadlong sa itong mga makasasa, mo'y maggiya sa kinabuhing matarong tungod kay mga makasasata, and mo na trabaho sa balaod. To tutor us, mag-reveal sa itong mga magtudlo ka nato. Mo na yung trabaho, mo na buhat sa balaod. To train holiness, to discipline a godly way, to chastise our sinful nature, to instruct us. Mo ni trabaho sa tutor, which is the law. So originally, the law was not meant to save us, but only to tutor or prepare us to come in faith to Christ. Ang balaod, nagprepara lamang nato. In such a time na moabot si Ginoong Jesucristo nga modul na niya pinaagi sa pagtuo. Wala nga mingon ko ang balaod, dili siya daotan, apan maayo siya ng instrumento gikan sa Dios na nato nga makasasa. Kay pinaagi niini makita nato ang atong pagkamakasasa niya. Pinaagi sa balaod makita nato ang pagkamakasasa o panginahanglan sa maluwas sa atong mga sa mga anak si Ginoong Jesus. Mo na trabaho mo. By the way, ang tutor sa Greek na pedagogos, sa lain ito pedagogy. Mo na sa mo na trabaho sa balaod din nato. Dili makaluwas mo, dili mo kinahanglan aron ka maluwas kung kinahanglan Jesus Christ. So kasi kailan ikaw na? Kailan man niya? Huwag mo kailan? Ako gustuhan mong hindi ka na gustuhan mong hindi makailan yung pero dili ka expose sa mga buhat kasi buhat na iya sa Ginoo di jud ka kailan niya. Kini siya is a well-known evangelist atong panahon. One of sa ko alang respected kayo evangelist na existing sa atong panahon karon. And kada adlaw way adlaw dili siya mag-evangelize. Sakay sa bisikleta, yung pangalan si Ray Comfort. Magsakay sa bisikleta, sakay ang iyang iro, mas tubangan. Yung iro, murag bait. Murag sa building yung iro. Murag bait niya, kaya mag-shades mo ang iyang iro, naitaw, ato siya sa mga plaza, na yung mga tao, buo niya, iyan din yung coach, yung share. But, interestingly, ang way siyang pag-share sa gospel,
Iyang buhaton, ang tao, iyang i-confront sa balaod ni Moses. I-confront sa balaod ni Moses. And after that, ma-expose na iyang tao sa mga nabuhat na sa iyang ilid ang tao ngadto ang Ginoong Kristo. And sa mga naanad na siya aning approach and daghan kay makawitness ko nga daghan kay mga tao nga kung gamiton ni mong mulo, makontribute yung tao. First, yung buhaton is susulyahon, and after that, ingon niya ka nakasuway ng pangawat. Of course, kung may tao kasuway pangawat, hindi lang ba kasuway? O nakasuway ka o kanang tutok sa usa ka opposite nimo, o ba nang raw ay manona? Kasuway. And mutana siya, kasuway ng pamaka. Kasuway. So bingon din na siya, mana din na siya. So ang taong nangawat, kung si tawagan na kawagan. Ang taong namakat, pagkakon. Amen? Ang tao nga nagtanaw pa sa daw ay mga huna, sa una siya, puminyo, adultery na. Amen? Kung itaw, immoral na ang pamunahuna. Nako, nato. So, umutan natin siya, yung buhaton is mana siya. Kung umukman ka sa Ginoo, sa 10 Commandments, base sa iyong binuhat, sakay tanawin mo sa ibang sa Ginoo ninyo. Most of the time, ang tubag din sa mga yung approach, sa lagi ka, imperno, mana yung imperno, kung ginagawa ng paano yung mga buhata. Maban, murason ka yun, mana ko yun na, wala, butan ng tayo ko. Naabot yung murason ka yun. But most of the time, bingon yung imperno. After that, so, concern ba ka na? Matan mo niya. Concern ba ka nga, kung ano yung kain ka, kung bakit kung judge ka, according to law, sumala sa ito, concern ba ka na? Of course, concern. But there's the great news from God Himself, sharing in His gospel with you. Masasaka ka, pinagbayad sa mong sa ikaw may angin silutan, ikaw may angin hukman na yung silutan na yung hukman in behalf mo, and that is the Son of God, the Lord Jesus Christ. And na natin yung pag-approach pag-evangelism. Nakuha na to. Ay natin yung kawala. But again, my point is, the law is a tutor and prepares us ang muli na itong Panginoon sa Kristo by faith. Ang balaod mo wala ni mo reveal sa itong pagkamakasasam o mo ni magpahibaw na itong ananginahungan at manluluwa sa pusa. And that is the Lord Jesus Christ. Muna, wala kay paglao kung sa liga nimong sakot, sa liga nimong balaod. Ang imong paglao sa liga lamang sa nimong sa Kristo. Amen. So, the law is the sin revealer, but Christ is our sin redeemer. The law is the sinner's tutor, but Christ is the sinner's Savior. The law is the sinner's condemner, but Christ is the sinner's life and freedom giver. The law made sinners curse, but Christ became a curse for sinners. Namatay ang Ginoo, nabugtoy ang kinabuhi para nimo ug nako nga mga makasasab aron makabatong tagapasayloan ug kinabuhi walay katapusan. Magpunsa man ang ganan mong tanan ni kalibutan, himsog maayo nga panglawas. Pero diin malaglag sa Ginoo. Nawa kay Kristo. Kaya ang pinaka-importante is kinabuhi ang kinabuhi na kay Kristo sa Ginoo. Mao ni pinaka-importante nga sarang ang puno sa tao. Amen? Ang pagpakabato ng Kristo, pagpakabato ng labaw, pas na ng bahandi, atong labaw, pas bahandi, atong di pangandri ang kinabuhi.
Labaw siya sa tanan, kinahanglan. Uy, makanabaw niya. Again, pasalamat ka sa Ginoo nga nagpakabana nato. Pasalamat ka sa Ginoo nga isugdan siya kinabuhi para nato nga mga magsasa. Huwag kay Ginoo ni sa pupo nato, hagbay na ng impierno at Ginoo lang. Ako lang personally, kasi matian ako kinabuhi for 9 years, drug addict ko. Uba na akong kinabuhi. May direksyon akong kinabuhi. Isugdan ako ang tanang binuang sa kinabuhi. Tilawan ako tanang matang sa drugas, except okay. But then again, one very special day, nagulhan ako sa Ginoo sa Kristo, soon sa Priswan, to Dinis Raya, 13 yung lasa na ko. So ko buwan ng mga pastor, kaya una alam ko sa pastor, basta ka ng mag-down trucks, pangwarta na lahat. Oo, gina ko nga unak, kaya mao ni na silsil, nagitudlo sa una-una. But then again, kadiyang kasabot ko sa mga sasaka, sa nagwalang pastor dito sa Priswan, first week na ko, kasabot ko, makasasaka ko, Lord, sa iyo ay ito ko Ginoo. Salamat, Lord, na imo kong ipadaan sa imong anak, imong bugtong anak, na mo'y among maluluwas ng mga makasasaka. Yung tatong higayon, kung surrender akong kinabuhi kasi Ginoo, nangayo kong pasaylo, kasi mga akong tuwan, isaligan, sa kinabuhi ang Ginoo sa Kristo. Hindi mo ng pastor bagpo na ang binuhat. Santos ko ng bagpong binuhat ko, ang bagpong na to. Bagpong binuhat ko mo bihan ng Kristo. Again, kumayos mo, may sama mo. Wag ginusto ang tawasan, masag na ang pagtupagsalig ng Ginoong Jesus Christ. Dili na mistil mo tuman mas balaod. Wag di makatuman sa balaod. Amen? Nakabay di mo magkak na doon, makakakon ka tanan. Amen? Amen? Abay, wakasuhay po paawat na doon, sa bachimpos tapos kasuway ka. Amen? Ingon ang Bible niya. Kung ingon ka nga kay sa, bakakon ka. O gipakabakakon ni Mang Diyos. 1 John chapter 1. Ingon ka, wakon ko isa. O wakon ka sa akin, bakakon ka. Amen? Kayo why individual nga ni-exist, aside ni Jesus Christ, ni-exist aning kalibutan ng awa ka sa tanan, sa kaya itong mga makasasaka, nag-umong kas kalaglagan sa impierno tungod sa kung pagkamakasakot ng hinahanglan at manluluwas kung saan that is the Lord Jesus Christ. Amen. There's a quick application na mga pagtuon ng soul. Number 1. Hope only in Christ. Nakainundo mo sa part 1, Jesus Christ mo'y promise sa Ginoo. Amen? Kanya na nga promise itagana na i-fulfill sa Ginoo, kanya na-fulfill ni at the cross of Calvary. Ang balaod dili wala maka-cancel sa promise sa Ginoo, and the Lord Jesus Christ fulfill that promise. Mo na nga itong paglaom wala sa balaod, kung paglaom na lamang ni Kristo, mo na malauming sa imong kinabuhi si Ginoong sa Kristo. Ikaduha nga application, live only in Christ. Kinabuhi ka sa Ginoo. Same ni Paul. Yung pagtuha, anihan ako akong kinabuhi alam ni Kristo. Siya mong saad, siya mong katumanan, siya po atong bakong kinabuhi. Nihiling kinabuhi na. Kadua, obey the law. But don't trust the law for salvation. Ako ning klaro mo na to, nga naay mga part sa balaod na effective yapon nga i-apply na to. Usa sa part sa balaod, ayaw pangawat. Hindi na natin i-apply. Kung di na natin i-apply na, pangawat yung mga tao. Lama na to, labi na yung natin kung ano is aplikado yapon na nato yapon. Nako na to, by the way, upat na kategorya ang balaod sa mga Israelite. Naay common law, civil law, ceremonial law, naay dietary law. Ang dietary law is law na siya sa pagkaon. Kung sa'y
dili angay kanon, unsay angay kanon. And that is exclusively for the Israelites alone. Ay mobalik ko sa gitudlo sa Book of Acts. Ingon ang Ginoo kang Peter ang gihinluan sa Ginoo. Ano naman? Dawaton. Amen? Napa na to? Ang gihinluan na sa Ginoo, dili isipon nga hugaw kung dili dawaton. And ingon si Jesus Christ, ang makahugaw sa tao, dili ang musod, dili ang gawas. And that is clear sa pumo sa Ginoo. And another thing, na ay mga pagtudlo sa civil law nga dili yun. And dili yun na apply sa panahon karon. Like for example, ang usa ka anak nga magsurang-surang siyang mama o papa, pwede na ipapatay niya pinagig bato sa Old Testament. Okay ra mo, ato na i-apply. Mahurot din mga batan mo, badlungon, wala naging badlungon yung anak yun. Amen? Diba na to? Sa Old Testament, may bawaan ka nga, nag-adultery ka, death penalty. And daghan pa nga mga subo sa balaod. And by the way, another na laws nila, kung dilin ka or kung adlaw mo papahulay, mupugos yung ka o ganang gawas, trabaho, patay ka pinagi sa bato. Inaagi na sa pula nila sa time ni Moses. Adlaw ipapahulay, namuhan na siyang kahoy. Yan, namutaan na siya sa Ginoo. Sa English mo, sama man nilo, namuha man nilo, adlaw ipapahulay, pakyan ng bato. Nakuha na to. And again, iunahan na itong mga balaod na makita na to, but not all is applicable sa tuwa. Nakuha na to. There are parts na pwede ma-apply, there are parts na exclusive na sa mga Israelite. Like ceremonial law. So, ng ceremonial law, maghalad sila ng mga mananap. Aron makasimba sila sa Ginoo, maghalad sila sa mananap. Aron mapasayin nila sa Amen? Dili na applicable sa panahon karon yung ultimate na makapasaylo sa pusa karon, dili mananap kun dili si Ginoo sa Kristo. Ang ultimate na naghatag na to kagawasan pagsimba na sa Ginoo, dili mananap kun dili si Kristo na. Amen? Manang dili na applicable na to kanang mga balaod ceremonially. And another thing is common law. Daghang pa mga law. Again, kung gingon ba sa mga scholars, more or less mga 600 plus ang balaod sa mga Hudyo. But then again, hindi ka obey ka sa law, but ayaw sa ligila na may makaluwas mo. Amen? Amen. Another, obey the law, but don't add it for your salvation. Obey ka, pero ayaw na i-add ang maluwas ka. Amen? Kung ano itabo sa mga taga-Galasya na tuo sila ng Ginoong Jesucristo, tutungan ko sa balawag, i-add nila ang balawag, aron sila kaluwasan. So, in close, kasi kailan niya. Muna na siya si Dr. Harry Ironside, sa pastor of the Moody Church ni D.L. Moody. And pastor siya na to for 18 years. Here's a story na akong i-share nito as a way of conclusion ng soul. Si Dr. Harry Ironside, for 18 years, for 18 years, pastor of the Moody Church in Chicago, told of visiting a Sunday school class while on vacation. The teacher asked, ng teacher sa Sunday school, how were people saved in Old Testament times? After a pause, one man replied sa teacher, by keeping the law. Ingon ng teacher, that's right. But Dr. Ironside interrupted. Ingon siya, my Bible says that by the deeds of the law shall no flesh be justified. Walay mahimong matarong pinagi sa pagtuman sa balaod. So the teacher was a bit embarrassed, so he said, well, does somebody else have an idea? Another student replied,
Ano sa ka-student, they were saved by bringing sacrifice to God. Yung ng teacher, that's right. The teacher said, and tried to go on with the lesson. But Dr. Ironside interrupted. My Bible says that the blood of bulls and goats cannot take away sin. By this time, the unprepared teacher sa Sunday school was sure the visitor knew more about the Bible than he did. Ingon ng teacher teacher sigurado siya na mas daghan siya ni bawal about sa Bible. So he said, ingon ng teacher, well, you tell us how people were saved in the Old Testament. Ngunit tubag ni Dr. Ironside. Dr. Ironside explained that they were saved. Ang mga tao sa Old Testament were saved by faith. The same way people are saved today. And ang iyang gikutlo is Hebrews chapter 11. 21 times in Hebrews 11, you will find same words. By faith, by faith, by faith, by faith, by faith. Dili di ka nakita kadto by law, by faith. And guess what? Katong mga dimension nga to in Hebrews chapter 11, mga characters to sa Old Testament. Amen? Gikan ng Enoch, Noah, and etc. So, Old Testament up until New Testament, even right now, walay laing maagis kaluwasan. Hindi malaod, inaagi lamang sa pagtuon ng sa Kristo. Ang malaod, instrumento lang. Pagpaila sa itong pagkamakasasa, kung paglipas na ito as a tutor sa manluluwa sa usa, and that is the Lord Jesus Christ. Muna, kung nira ka nga ni, wala ka kakabutan sa iyong pagtuon, pagsalig sa Kristo. Karoon na, karoon mong adlaw sa kaluwasan, karoon mong adlaw sa pagdawat sa kaluoy, grasya sa Diyos. Ngani ka na ito. Karoon tuon sa lipi sa Ginoo sa Kristo. By the way, niya, nakatagan sa kinabuhi. Kasi nakasure na ni na susiman na naapa ka. Dili, wala kong anong gananong makasapot na nadilit na ito, kontrola ng kinabuhi, na nagkontrol na niya yung Ginoo. Kung waon is Ginoo, yawa hindi assuran, nagtiruno ka. Amen? All we have is to prepare. And to be prepared after this life, we must come in faith to the Lord Jesus Christ. Wa kay laing kinahanglan. Again, kining pagpanginabuhi Kristo ayon pagsugod din sa pagtuo sa Ginoo. Musulod na siya. Amen? Hello. Ay kung tingnan kasi pagsimba din o na sa worship or active ka sa bisan kung sa luwas na ka, you must come and be sure in your faith in the Lord Jesus Christ. Yung dumay ni Judas, nung nanay yung kinabuhi. Pagtuo dito siya naluwas siya kay disciples of Jesus Christ. Pero niya dito sa luwas, dito siya by the way. Amen? Niya ka din eh. Luwas sa sila ko, nandito ko mani. So, nasa ko sa langit, nandito ko mani. No. We need the Lord Jesus Christ. Come to Him personally, ask forgiveness, and put your faith. Amen. Tanda ko, sigurado ba ka naluwas ka? Sigurado ba ka na after this life, kung baon ka sa inyo, kasultos lang, sigurado ba ka na nakailangan sa kanila sa inyo? Be sure. Be sure. Be sure. Amen? Okay. Lord, dagang kayong salamat sa mga butang na hindi paabot ko this afternoon sa mga bulan. Ang pupong Lord, mag-grow kami, Lord, sa mga butang na nagpanilo bahay din sa Kristo. Mag-grow kami, Lord, sa pagmamabuhay. Alam ko ng Jesus. Mag-grow kami, Lord. Gustohanon, pinabuhay ng mga mahimaya ko sa Ginoo sa Kristo. Kaya tugot, malabay ka ang pangalan ni Pablo, ang pupong
silipin namin mo, Lord. Lord, sa mong pagpakalaw, sa mong relasyon, kami mo namin po, Jesus. Laygon ka sa magilayan na mo, Lord. Laygon yung manan mo. So, sa pagkalapat ng pusa, kung wala mang panggong ng kaya ng Diyos. Sa ngalan ng Jesus. Amen. Papakan din ako ito. First last song. Hindi sa tabi. Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more it satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as a sure.